إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya lamang tayo humihingi ng tulong. Sa Kanya lamang tayo humihingi ng kapatawaran sa mga nagagawa nating mga kasalanan. Tayo ay humingi ng tulong mula sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa syaitan, laban kay Satanas na isinupa, at laban sa mga masasama nating mga sarili, at laban sa mga masasama nating mga gawain. Sino man ang kinabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala nang makapagliligaw pa sa Kanya. At kung sino man ang hinayaang maligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala nang makapaggagabay sa Kanya maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala pa din. Ako ay sumasaksi na walang ibang dapat sambahin o karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala ta'ala fi kitabihil karim, ba'da billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod sa Kanyang sugo, katakutan ninyo siya ang Allah ng tunay na kahulugan ng pagkatakot sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, ng pagsunod sa Allah at di paglabag sa Kanya, pagpapasalamat sa Allah at hindi pagtanggi, at pag-alaala at di pagkalimot, at patuloy na pananatili sa pamumuhay ng Islam hanggang sa huling hibla o oras ng inyong buhay, upang makaharap ninyo natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong palagayan. Ibig sabihin, tayo ay mga tunay na Muslim. Ang ating paksa sa araw na ito, mga mahal na kapatid sa Islam, ay ang kahulugan ng La ilaha illallah at ang mga kondisyon nito. Ang La ilaha illallah ang susi pagpasok o sa pagpasok sa paraiso, sa Jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit walang susi na hindi
magkaroon ng mga ngipin. At kung dala mo ang susi na may mga ngipin at nasa tamang sukat at hugis, bubuksan ito sa iyo ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung hindi mo dala, hindi mo naintindihan, hindi mo dala-dala ang la ilaha illallah, ang susi ng paraiso, ay hindi bubuksan sa iyo ang Jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga ngipin ng susing ito ay siyang mga syurut, mga kondisyon ng la ilaha illallah. Ito ay ang mga sumusunod na ating mapabanggit. Unang kondisyon ng la ilaha illallah, ang pag-unawa sa kahulugan nito. Ibig sabihin, naiintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng la ilaha illallah. Walang karapat-dapat na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ang lubos na pagkaila sa pagpapatunay sa lahat ng sinasamba bukod sa Allah. Ibig sabihin, itatapon mo lahat ng lahat-lahat ng mga sinasamba dito sa ibabaw ng lupa. Sasabihin mo na hindi ko kilala ang mga sinasamba ninyo bukod maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang magpapatunay dito at kailangan mong patunayan sa iyong sarili na tanging Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang iyong pinag-uukulan, pinagbibigyan ng pagsamba. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, at dapat mong malaman, O Muhammad, katotohanan, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Ang ibig sabihin nito, walang karapat-dapat sambahin, walang dapat bigyan ng pagsamba sa kalangitan man, sa langit man, at sa kalupaan. Ibig sabihin, walang ibang bibigyan ng pagsamba kahit nasa langit, kahit nasa lupa, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sa makna ng hadith na ito, sino mang namatay at siya ay nasa sandaling kaalaman o nasa isip niya, nasa puso niya na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah lamang, siya ay papasok sa Jannah, sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay isinalaysay sa kitab ni Muslim. Ikalawa, ang wagas na paniniwala na nagpapaalis ng pag-aalinlangan, at iyon ay pagiging panatag ng kalooban ng puso tungkol
Ibig sabihin, wala kang pagdududa. Walang pagdududa. Hindi ka nagdadalawang isip na sinasamba mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang iyong tagapaglikha. Siya ang iyong Diyos. Tanging mga mananampalataya lamang ay yaong naniniwala sa Allah. Ibig sabihin ang mga mu'min, ang mga Muslim lamang ang naniniwala sa ganitong paniniwala sa Allah at sa kanyang sugo. At pagkatapos sila ay hindi nag-aalinlangan mula sa kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang maluwalhating Quran ay nagpatunay na ang mga mu'min, ang mga Muslim lamang, sila lamang ang hindi nag-aalinlangan, hindi sila nagdalawa ng isip. Isa lang ang kanilang pag-isip na ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nag-iisang dapat sambahin. At sa isang hadith pa, sinabi ng propeta ng Allah, ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah lamang. At ako ay tunay na sugo, sabi ng propeta, siya ay tunay na sugo ng Allah. Hindi mangyayari na ang Allah ay makakaharap ng isang alipin na hindi dapat siya nag-aalinlangan o nagdadalawang isip, at ito ay hadlang sa kanya sa paraiso, sinalaysay ni Muslim. Ibig sabihin, hindi mangyayari na ang isang Muslim ay magdadalawang isip sa harap ng Allah sa araw na yun sa kabilang buhay. At yung dahilan na yun, nag-aalangan siya, hindi siya makakapasok ng paraiso, ng Jannah. Kaya kailangan, mga kapatid, isa lang, walang pag-aalinlangan. Yan ang kondisyon ng la ilaha illallah. Ikatlo, ang pagtanggap sa mga kahilingan nito. Ibig sabihin, may hiling, may hinihingi ang la ilaha illallah. Ito ay sa puso, kasi kailangan nasa puso, at kailangan sinasabi ng dila at ginagawa ng ating mga katawan. Hindi ba pwedeng sinabi mo lang, wala naman sa iyong puso? Hindi ba pwedeng sinasabi sa iyong sinasabi mo, nasa puso mo, pero ang ginagawa mo naman ay taliwas? Hindi pwede. Kailangan sa puso, sa dila, at sa gawa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Quran tungkol sa mga musyrik, yaong sumasamba sa ibang Diyos o sa mga Diyos-Diyosan. Katotohanan, sila ay nagmamalaki kapag sinabi sa kanila, yung mga hindi Muslim, nagmamalaki sila tungkol sa la ilaha illallah, at sila ay nagsasabi, amin ba? Amin bang? Sabi nila, amin ba? Kami ba ay iiwanan namin ang aming mga Diyos, ang mga ribulto, para lamang sa isang baliw? Ibig sabihin, ang Propeta Muhammad nagpaalala sa kanila at sinabi nila na sila ay nagmamalaki. Naiiwan ba daw nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan para lang makinig kay Muhammad na isang baliw, Majnun? Ang tingin nila sa mga nangangaral na isa lang ay Diyos, ang isang Diyos, ang Allah lang. Sinasabi nila na maniniwala ba kami sa mga baliw na tulad ninyo at iiwan namin ang mga Diyos namin? Yan ang kalagayan nila. Ikaapat,
ang pagpapasailalim at pagsuko. Pagpapasailalim at pagsuko sa mga itinuturo nito. Ang alay nagsabi, at magbalik loob kayo sa inyong Panginoon. Magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumuko sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, sumunod tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nasa loob ng maluwalhating Quran, para nang sa gayon ay magabayan tayo at ang ating mga gawain ay maituwid. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, ang pagsyahada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ay hindi lamang sinasabi. Hindi dahil tayo ay nandito sa Mindanao na ito ay nakasanayan na sinasabi ng lugar ng mga Muslim, hindi sapat na mag-claim lang tayo. Kailangan isabuhay natin, isapuso natin, para nang sa gayon makita ng ating mga kabataan, makita ng hindi mga Muslim. Pero unang-una, para sa ating mga kapamilya, sa ating mga anak, iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Unang-una ang inyong mga sarili, ang ating mga sarili. At ganun din ang ating mga pamilya, ating asawa, ating anak, ating mga kapatid. Kaya, importante na binabalikan natin ang mga basic o yung pinag-aralan natin nung tayo ay mga bata pa. Katulad na lamang itong topic natin. Ito ay paulit-ulit na ang kondisyon ng la ilaha illallah. Subalit, kailangan maalalahanan ang mga Muslim. Unang-una ang aming sarili at ganun din kayo mga kapatid ko sa Islam, dahil tayo ay nakakalimot. Ikalima, kondisyon ng la ilaha illallah, ang pagsasabi ng buong katotohanan. Ibig sabihin, huwag nating dayain ang ating kaharap. Unang-una ang ating sarili. Ibig sabihin, dapat makatotohanan tayo. Walang pagsisinungaling na nagpapawalang saysay sa kasinungalinganan. At iyon ay ang pagsasabi ng buong katapatan sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, kailangan ito sa ating puso. Alam natin ang la ilaha illallah. Alam natin kung anong ibig sabihin. Kung hindi natin alam, magbalik aral tayo. Kasi kung hindi natin alam, delikado mga kapatid. Hindi tayo makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin gawing biro-biro. Huwag natin gawing walang bahala ng la ilaha illallah. Kailangan gawin natin makatotohanan ng ating sarili.
huwag nating dayain ang ating sarili. Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, inaakala ba ng mga tao na hahayaan sila na magsabing sumasampalataya kami at sila ay hindi susubukan? Ibig sabihin, sabi natin, kami ay mga Muslim. Ganon na lang ba yun? Ganon na lang yun? Sabi ng Allah, hindi. Sabi ng Allah, kayo ay aming susubukan. Kaya paano na lang kung wala tayong kaalaman? Makakapasa ba tayo sa pagsubok? Talagang sinubok na nga namin ang mga nauna sa kanila. Ibig sabihin, ang mga nauna sa atin, sa panahon ni Adam, ni Nuh, ni Daud, ni Sulaiman, ni Ibrahim, ni Harun, ni Yahya, ni Isa, ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinubok sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano tayo ngayon? Mga Muslim tayo ngayon. Akala ba natin hindi tayo susubukin o susubukan ng Allah? At talaga namang naalaman ng Allah, alam ng Allah ang mga nagpakatapat o totoo, sincero, totoo, at talaga namang nalaman ng Allah ang mga nagsisinungaling. Ibig sabihin, sa aya na ito, sinasabi niya ng Allah na alam niya kung sino sa atin ang tunay at mga nagsisinungaling. Paalaala, unang-una sa aking sarili at ganun din sa inyong mga kapatid kong mga Muslim. Ang Propeta Muhammad ay nagsabi din sa kanyang hadith, walang isang taong sumaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah at si Muhammad ang kanyang lingkod, ang kanyang sugo, na tapat sa kanyang kalooban, totoo sa kanyang puso, kundi ipagbabawal ng Allah sa kanya makapasok sa impyerno. Yan ang pabuya ng Allah. Pagtotoo tayo sa ating mga sinasabi, sa ating puso, sa salita, at sa ating gawa, ipagbabawal ng Allah ang impyerno sa atin. Isinalaysay mutafaqun alayh ni Bukhari at Muslim. Ika-anim na kondisyon ng la ilaha illallah ay kailangan ikhlas. Ibig sabihin, tapat tayo, ikhlas tayo. Ito ay ang pagdalisay sa mga gawain. Gawin natin yung mga gawain natin yung malinis sa pamamagitan ng matuwid na mga layunin, matuwid na mga niya sa lahat ng bahid ng shirk. Iwasan natin ang shirk. Napakadelikado sa panahon natin. At kung wala tayong kaalaman, minsan nakasama tayo sa paggawa ng shirk. Katulad na lamang ng mga Pasko, Bagong Taon, Kalagkalag. Kung hindi natin alam ang la ilaha illallah, akala natin easy lang. Pag magsama tayo sa kanila, magbati tayo sa kanila, nakasama tayo. Akala natin easy lang. Subhanallah.
Sinabi ng Allah, walang ipinag-uutos sa kanila kundi para sumamba lamang sa Allah. Walang ipinag-uutos sa atin maliban ang sumamba lamang sa Allah ng buong katapatan, pag-uukol sa Kanya ng pagsamba. Ang Propeta Muhammad ay nagsabi ulit, ang pinaka maligayang tao para sa aking pamamagitan, ang pinakamasaya na tao para sa syafaat, para sa pamamagitan o pagkausap niya sa Allah, para sa atin, para sa inyo sa araw na yun, ay ang sino mang magsabi ng La ilaha illallah ng tapat sa kanyang kalooban at sarili. Isinalaysay ni Bukhari. Wallahi, sumpa sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, isang araw mamamatay tayo. Isang araw, Allahu Akbar, sa kabilang buhay, nawa makapasok tayo sa buhay. Sinabi pa ng Propeta Muhammad, katotohanan, ipinagkait, pinagbawal ng Allah sa impyerno, sa Jahannam, ang sino mang magsabi ng La ilaha illallah. Na kanyang hinahangad sa pamamagitan ng pagsabi niyon, ang masaya siya sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapito na kondisyon ng La ilaha illallah ay ang pagmamahal. Kondisyon ng La ilaha illallah ay ang pagmamahal. Sa Ingles ay love. Ang propeta ay nagsabi, tatlong bagay na kapag natagpuan ito sa isang tao, kanyang matatagpuan ang tamis ng iman, tamis ng pananampalataya, ang pagiging ito ang maging pinakamamahal sa kanya ay ang Allah at ang kanyang sugo kaysa sa anong bagay dito sa dunya. Ibig sabihin, mararamdaman ng isang Muslim, ng isang mu'min, ang tamis ng iman kapag mahal na mahal niya. Bukod sa lahat, ibig sabihin kahit pa sa kanyang sarili, mahal niya ang Allah at ang sugo na si Propeta Muhammad. Bukod pa sa lahat dito sa dunya, at nagmamahal siya ng isang tao, nagmamahal siya ng mga kapatid niya sa Islam, na minamahal niya sila dahil para sa Allah, at kanyang kinamumuhian o pinandidirihan ang pagbabalik sa hindi pananampalataya.
matapos siyang iligtas ng Allah dito tulad ng kanyang pagkamuhi o takot na itapon siya sa Jahannam. Nawa ay kinapulutan natin ng aral ang maikling nasiha, khutbah na ito. At itong huling payo na ito'y payo mula sa Propeta Muhammad, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Katotohanan, ang pinakamainam na salita ay ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang maluwalhating Quran. At ang pinakamainam na halimbawa ay ang halimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sunnah, gawain at tradisyon. At ang masahol na kalagayan ay ang mga binagong mga aral. Ang worst na kalagayan ay ang mga binagong mga aral sa Islam o dinagdag na aral na wala namang dalil o walang batayan sa Islam. At ang bawat walang batayan na aral ay bid'ah. At ang kada bid'ah ay pagkaligaw. At ang kada pagkaligaw ay sa impyerno. Muli, ang lahat ng mabuti at tama ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kagaspangan sa panatalita at mga pagkakamali ay nagmula sa aking sarili at kay Shaitan. Nawa ay sumaatin ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nawa ay gabayan din niya ng Allah ang mga kamag-anak natin na hindi pa Muslim. Amin. Kaya ibadallah, sallu ala nabiyikum fa inna Allah amarakum bidhalik. Wa ba'da bi nafsihi haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ikhlasa fil amal wa sidqa fil qawl. Allahumma inna na'udzu bika minal kibri war riya. Allahumma inna na'udzu bika minal kibri war riya. Allahumma taqabbal minna du'ana wa salawatina a'malina as-salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. استقيموا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.